In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Abot kamay. Ang kaharian ng Diyos ay abot kamay. Ipanaral yu, kareng hanggang balen ng Israel. Kareng malililing tupa ng Israel. Ang kaharian ng Diyos, malapit na. Proclaim to the lost sheep of Israel, the kingdom of God is at hand. Ita pong at hand, atsune ka rin gamat mo. Abot kamay, malapit na. At hand, abot mo na. When I was a student, especially in the seminary, when we have big exams, I have a technique and I have a strategy to encourage myself to prepare for big exams. Sa mga estudyanteng nagsisimba, pwede niyong gamitin ito. Baka makatulong. Pag meron kaming final exam at yung most dreaded final exams before graduation, a summary for our learnings in philosophy, ang tawag nila comprehensive exam. Ang lahat ng pinag-aralan mo sa college, oral exam, nandyan yung lahat ng professor mo, they can ask you any question and you should be able to answer them well. There are different theses, no? Tapos paaralan mo talaga lahat yan. It's a summary of everything you knew. Kaya nga nakakatakot yung mga exam namin. Ang ginagawa ko, I lay out and write all the subjects. And I'll write down the topics that I need to review up under each subject. I feel good every time and I feel happy every time I finish one topic. Pag nagre-review ako, under sa subject na ito yung mga topic. Pag natapos ko na, kino-cross ko na yung aking na-review. Yan. Ito ayos na. And then, every exam, pag natapos ko na yung exam, yung subject, buburahin ko na rin. This is small experience of achievement, topic by topic, subject by subject, encourage me and does not discourage me. Para bang pag nakikita kong pakonti-konti nauubos na ang aking mga subject, natatapos ko na yung review, natatapos ko na yung exam, parang lalong lumalakas ang aking loob. Hindi ako natatakot. Parang sinasabi, nasa yung kamay. Abot kamay. It's at hand. Nandyan na, nasa iyo. Don't entertain negative thoughts or dwell in situations that you cannot control. Kailangan yung kaya ng kamay, piece by piece, piece by piece. Every long journey starts with one step at a time. You don't have to finish them all. Invest your energy in the positive moment. Kung ano yung makakaya mo lang, okay na yun. And each new day is like a gift that you can joyfully unwrap. Ang tingin mo dapat sa buhay mo, bawat araw, parang regalo, pero yung bukas, it's a gift. Kailangan buksan mo, mayroong sorpresa yan. And there's hope. And we should not be hopeless. Nandyan na, malapit na. Halimbawa ng ating pandemya, COVID-19. Last year, we are not as hopeful as we are today. I do not focus too much about COVID-19 cases anymore. Though sa alam ko, nationally, yung cases natin nasa 51,000 buong Pilipinas na yon na active COVID-19 virus. Kaya lang parang yung report baka mas bloated eh. Paminsan, halimbawa dito, nakikita mo nang naglalakad yung okay na, naka-report pa sa ating statistics. Pero sa totoo, parang mas konti pa doon siguro ang talagang may kaso. But today, I celebrate the numbers of the vaccinated. Tinitignan ko na lang, ilan na ba yung nabakuna? Halimbawa, dito sa Angeles, we are more than 100,000 yata yung population ng Angeles.
54,444 na yung nabakunahan. It's almost one half of our population. Each day, each week, it's coming month, it's becoming better. Sa buong Pilipinas, 11.7 million ng mga nabakunahan. And every day, dadami pa yan. Kung 100 million tayo, o 70 million lang target natin for herd to be able to overcome the majority as vaccinated, then we see a very wonderful Christmas ahead of us. We can be excited. It is already at hand. Nasa kamay na, abot kamay na. Huwag po tayong mainip. Don't lose hope. Do you remember the gospel yesterday? It says, the harvest is great. We need workers. We need laborers. Marami ang ating bunga. Kailangan natin yung magpipitas. And those na tinatawag na magpitas, para sinasabi sa Ebanghelyo, parang kung mga biyabas, it's already at hand. Hindi na kailangan umakyat. Hindi mo na kailangan yung kapapangtang, sungkitan mo lang. Hindi na kailangan. It's already at hand. Para bang meron kayong mangga, tapos nandyan na. You just reach out. It's already available. The harvest is already there. Hindi mo na kailangan magtanim. Hindi mo na kailangan mag-umpisa na naman. Kaya nga, abot kamay na ang bunga ng mga pinagpaguran ng mga nauna. Do not give up. Do not be afraid. Even in the first reading from Genesis 44, there was famine throughout the land of Egypt and beyond. There was desperation, helplessness, and hunger in the children of Israel, the children of Jacob, mga kapatid ni Joseph. And gutom na gutom sila, taggutom, famine. When hunger came throughout the land of Egypt, and people cried out to the Pharaoh for bread. And Pharaoh directed all the Egyptians to go to Joseph and do whatever he told them. When the famine was spread throughout the land, Joseph opened the cities with the grain and rationed it to the Egyptians. Since the famine has gripped the whole land of Egypt, in fact, all the whole world, came Joseph's obtained rationing of grain for famine and gripped by the whole world. And even his brothers, yung mga kapatid niya na binenta siya, sinaktan siya, natulungan niya. Ako naniniwala ko, for every problem, there is a solution. May repeat, for every problem, there is a solution. Kung may problema ka, may solusyon yan. In fact, sometimes, alam nyo to, there are multiple solutions in one problem. Kung minsan nga, may isang problema, ang daming solusyon na pwede nating gamitin. And the solution of our problem, the answers to our questions are already at hand. Making the kingdom of God real. Ang kaharian ng Diyos, hindi po nandun sa langit. Ang kaharian ng Diyos, wala po dun sa malayo. Ang kaharian ng Diyos, parang hindi mo man natatanaw. Sinasabi ng ating mabuting balita, ang kaharian ng Diyos ay abot kamay. Nasa iyo na. Gawin mo na ang pagtulong. Gusto mong maging masaya ang iba. Gusto mong magkaroon ng pag-asa ang nawawalan ng pag-asa. Yung mga natatakot, lalakas ang loob. This is the kingdom already at hand. Hindi po malayo ang kaharian ng Diyos. Nandito sa parokya natin. Nagsiserve na tayo. 85 years old na ang ating parokya. Nakita ko may mga ginawa ng mga iba't ibang grupo na mga models ng ating simbahan. And they're so joyful and we are so happy. Kahit na mahirap ang kalagayan dito, lalo na because of the pandemic, there is hope and we look forward to every new day with excitement. Hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo ito. Minsan may malaking barko. Yung mga barko na they still use sailboats, mga sail ship, no? Yung mga mayroon palang mast, yung mayroong lubid para may hangin, they depend on the wind.
Parang ginamit ni na Magellan. Yan. Malaki sila. Kaya lang nagdidepende sila sa hangin. And then isang gabi, ang lakas-lakas ng bagyo. Ang lakas-lakas ng hangin. Mayroon pang thunderstorm and lightning. Tapos malakas yung waves. Kailangan nilang ibaba yung mga sail with the mast, no? Meron silang lubid. Binababa nila para hindi matumba. Hindi lumubog ang barko. So binababa yung sail, yung mga mast, no? Para hindi sila matama ng malakas na hangin. Kaya lang, nung binababa nila, nagmamadali sila at malakas yung hangin, basang-basa na yung mga sailors, nagkaroon ng ano tawag dito? Magkaroon po ng entangle po yung ropes. Nagkabuhol-buhol yung mga lubid dun sa taas. Hindi nila mabababa. Kung di nila mababa yun, mamamatay sila lahat. Kailangan may baba, kaya lang nagkaroon ng buhol. There's an entanglement of the ropes up there. Kaya lang yung matatandang sailors, mabigat na sila, tsaka matanda na. Inutusan ng kapitan yung pinakabata, the youngest sailor. Wala siyang masyadong experience. Sabi niya, young boy, you get up this pole. Tumayo, umakyat ka dyan, sa posting yan. Tanggalin mo yung nakabuhol na lubid dyan para maligtas tayo lahat, para maligtas ang ating barko. So, siyempre, ito pong batang sailor, umakyat po siya sa poste para tanggalin yung nagkabuhol-buhol na lubid para may baba yung mga sail. Kaya lang nung matas na po siya, lumakas yung hangin. Yung kanyang nilalagayan para nararamdaman niya, matas na siya. Tapos nabasa yung likod niya sa malakas na ulan. Nilabigan po siya. Tapos yung kidlat, parang malapit kasi napakataas niya. Parang lakas po ng alon. Talagang the boat is rocking. Tapos nung tumingin pa po siya sa baba, bigla nang nakita ang taas-taas pa. Nagkaroon siya ng fear of heights. No? Natakot siya kasi ang taas na pala ng lugar niya. And then he was frozen out of fear. And he could not move because he was so terrified. Hindi po siya makagalaw. Kasi ang lahat ng naranasan niya nakakatakot. Alam niyo po yung kapitan, the old captain, at saka lahat ng mga sailors, nakatingin sa bata kasi kung di na gagawin yan, mamamatay silang lahat. Takot siya, hindi na siya makagalaw. Nasa poste siya. Tapos po sumigaw yung kapitan. With all his experience and confidence, he just shouted these words. Sabi niya sa batang lalaking nandun sa taas ng poste, "Young man, don't look down. Look up. Nak, huwag kang tumingin dito sa baba. Tumingin ka sa taas." Nung tumingin sa taas yung bata, abot kamay na napalayo. yung lubid na nagkabuhol-buhol. Yung kayang misyon, nandyan na lang pala. Malapit nang matapos yung kanyang misyon. Muntik siyang sumuko, muntik siyang nahulog, muntik silang namatay lahat. Dahil hindi niya alam, ang kaligtasan ay abot kamay. Madalas po ganyan din sa atin. Malapit na, nandyan na, abot kamay, nasa atin na ang kaharian ng Diyos. Ipagdiwang natin to, magpasalamat tayo. Ito ang ating mabuting balita. Abot kamay ang kaharian ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.